Magandang hapon sa inyo lahat mga kababayan. Ako po si June. Pag-uusapan po natin itong si Jinggoy Estrada na itinuturing ng iba na bayani sa kasalukuyan. Kahit na lang hindi na siguro yung iba, no? Ako na lang. Pwede ko siyang purihin at tawaging bayani sa ngayon. Dahil iniaalay niya ngayon ang kanyang kalayaan. At pag-usapan din po natin itong si Senate President Alan Peter Cayetano na kung saan mag-a-announce na po bukas, Lunes, ng schedule ng pagdinig sa Blue Ribbon Committee tungkol po sa nakawan sa flood control. So yan po ang ating pag-uusapan, pero bago tayo magpatuloy, please like, subscribe, and share nyo po itong video ito. Sa ganang mamamayan, doon po sa programa nila Rodante Marcoleta, Senator Marcoleta, sinambit po niya na ito pa lang si Jinggoy, hindi lang minuminuto, oras-oras talagang kinakausap ng minority sa kasalukuyan, at mayroon pa sigurong kumakausap na taga Malacanang na pinapatawid siya, pinapakalas. Kumalas ka na dyan, Jinggoy. Wala ka ng kaso. So, yun po ang offer ng kumakausap kay Jinggoy. So, kung ikaw po ay may kasalanan, kung ikaw ay nagnakaw, alam mo yan sa sarili mo na nagnakaw ka, kung talagang nagnakaw ka, bakit hindi sumama o hindi pumayag sa offer si Jinggoy? So, yun po ang dapat nyong isipin. Alam mo sa sarili mo, nagnakaw ka. Pero bakit willing ka pa rin nakasuhan? Eh di makukulong ka. No? Pero, sa isang banda, kung alam mong wala kang kasalanan, bakit ka naman papayag sa offer na kumalas ka na dyan sa 13? Sumama ka na sa 11. Eh, wala kang ang ninakaw. So, yun ang dapat nyong isipin. At ang palagay ko, mukhang wala naman talagang korupsyon na nagawa si Jinggoy sa flood control kasi ipinaglalaban niya at haharapin niya ang korte. No? So kayo rin po mag-isip, kung ikaw nagnakaw at inooperan ka na kumalas ka na dyan, hindi ka kakasuhan, maaring makonbinsi ka, maaring pumayag ka kasi alam mo sa sarili mo nagnakaw ka diba? O, bakit kung alam mo sa sarili mo na nagnakaw ka, bakit ka magmamatigas? Makukulong ka tiyak dahil nagnakaw ka sa kadahilanan na hindi siya pumayag na kumalas sa Brave 13, nangangahulugan nun na wala talaga siyang korupsyon. Di po ba? Ngayon, dito po sa kaso ni Jinggoy Estrada, nakapag-bail po siya kahapon. Iba po ito kasi parang dalawang kaso yan. Ito pong pinag-bailan niya ay graft. No? Hindi po ito yung plunder. Kaya may piyansa. Pero yung plunder, wala pong piyansa yan. Biruin nyo, willing siyang makulong. Sa akin kasi kapag inialay mo ang iyong buhay, kahit sinong tao, kabayanihan po yun Di po ba? Pero para sa akin din, kung iaalay mo ang iyong kalayaan para lang hindi kumalas sa Brave 30, kabayanihan din po yan. Wag na natin, hindi ko na sinasama yung iba, akin na lang. Ito na po yung pananaw ko. Kabayanihan po yan para kay Jinggoy. At maganda ito para sa Pilipinas at sa mamamayang Pilipino. So, kailangan bantayan natin yung kaso ni Jinggoy. Kasi baka nga mayroon naman talaga siyang korupsyon, talagang nagmatigas lang siya,
Pero nakalalamang na po na yung ibinibintang kay Jinggoy ay hindi totoo. Para lang po sa akin yan. Ha? Kayo na po bahala kung ano yung opinion nyo. Pwede nyo ring i-comment. At dito naman kay Senator Cayetano, bubuksan na raw ang Blue Ribbon Committee ang pagdinig sa flood control. So, pakinggan po natin si Senator. So we finished the caucus over lunch and we agreed, subject to some minor discussion pa among our chairpersons and the paperwork, that a subcommittee will be formed sa flood control and Senator Marcoleta will issue the notices on Monday para ituloy na sa Thursday yung flood control scam hearings. It will be impartial and we want the whole truth and not only some truth or some true, some not true to come out. Kung makikita nyo, may conflict na agad. Sabi ng ombudsman, meron mastermind. Sabi ni Senator Lacson, walang mastermind. Sabi ni Senator Lacson, ito yung mga dapat hindi imbitahin. Sabi naman ni Senator Marcoleta, ito dapat imbitahin. So I'm inviting the whole public, bantayan yung Senado, in the same manner that we are on trial when we have the impeachment. We also have to hold everyone accountable pagdating dito sa flood control. Iyon. Masaya po ito. Napakasaya po nito. Parang tagumpay po ito sa atin, sa ating mga Pilipino na nanakawan sa flood control. Okay, ano bang petsa yung Huwebes? May, June 4. June 4 po. So, ang ginawa po ay subcommittee. Ang chairman kasi ng BRC ay si Sen Pia, di ba? Ang vice chair ay si Marcoleta. Pero kahit hindi ka po vice chair, basta member ka ng committee, pwede ka pong humiling, makiusap sa chairman doon sa committee na pwede ba akong maggawa ng hearing dito bilang subcommittee. Pwede po yon. O kaya naman, yung chairman, pwedeng i-alok po sa isang miyembro ng committee na pwede ka bang mag-hearing dito? At ikaw ang mag-preside bilang subcommittee. Pwede po yon. Nangyayari po yon. At ang kagandahan dito, dahil sa Lunes, gagawa na raw ng mga invitation, mga paperworks. Minimal na lang daw, sabi ni Sen Cayetano. Sa Lunes, magi-invite na. Kasi, kailangan mong bigyan ng 3 days yung mga iimbitahin mong resource person. So, kung Lunes, sana makapag-schedule na sa Huwebes. Kung Lunes, sana makapag-distribute na ng invitation. At ang nakapangalan doon ay si Marcoleta. So, inaasahan natin na ma-invite ang 18 Marines, ma-invite si Gutesa kung nandyan pa si Gutesa. Sana ma-invite din nila ang mag-asawang Diskaya at yung mga nasa executive, no? Sila Adrian Bersamin, ako napaka-importante niya. Sino pa? Si Leandro Libiste. Siya yung may kopya ng Cabral Files. Ang dami pong dapat pwedeng imbitahin na hindi ginawa ni Senator Lacson. At ito ang pinakamaganda na maimbita, si Saldico via Zoom. Aba, posible po yun. At pwede na rin siyang manumpa via Zoom din para yung kanyang statement kumbaga tatanggapin, no? So, napakaganda po niyan. At yan po ang talagang kinatatakot ng mga minority. Dahil ang dami pong mga balita kung saan sila ay may mga insertions at may mga mali-maleta na tinanggap. Unang-una na si Soto, Risa Hontiveros,
dalawang tulpo, at sino pa ba yung iba? Maaring si Kiko sa Kasibam, maaring wala sila, pero ngayon, maaring tumatanggap sila ng maleta pa rin. Hindi na galing sa, maaring galing sa flood control bilang bribe. Suhol. Suhol sa ano? Para saan? Para kumampi ka sa Malacanang kay Bongbong Marcos. Pwede po yan. Anong tawag dyan? Indirect o direct? Direct bribery. So, pwede po yan, tumatanggap pa rin yan ng maleta kahit wala silang insertion. Ganyan din po yung nangyari kay maari kay Lacson. Tumatanggap ng maleta para protektahan si Bongbong Marcos. So, napakasaya po nito, tagumpay po ito para sa mga Pilipino, ang pagpapatuloy ng pagdinig sa Blue Ribbon Committee. Abangan po natin sa Lunes, i-announce naman yan ni Sen Alan, at Huwebes, yung kumbaga yun yung napipisil nilang petsa na nakatakda uli sa pagbubukas ng pagdinig sa flood control. At idagdag ko na rin yung pinagdidebatehang na proposed amendments sa rules ng Senate, yung voting online. Eto, nakita ko sa post ni Daryl Yap, kung saan etong si Franklin Drilon, Risa Hontiveros, Francis Pangilinan at Ralph Recto. Ito po yung mga nakaraang mga resolution nila na hinihiling na si De Lima ay makapag-participate via video conferencing. Dahil nakakulong si De Lima, ayan, ang nakapirma po. Kiko, Franklin, Risa, at si Ralph Recto. Ngayon, tutol na tutol si Risa Hontiveros at si Pangilinan na may kasama pang acting, may kasamang mga pang-aarte. Pang-aarte. May kasamang arte. Pero nakaraan, yun ang gusto nila. Dahil papabor sa kanila, kakampi nila si De Lima Ngayon, ayaw na nila. At eto pa isa, si Lacson. At saka si Franklin Drilon, ayan, nakapirma. Yan, dyan banda sa baba. Ayan, kita nyo ba? Nako, hindi. Baka i-flash natin sa screen. Ito, nakapirma si Lacson at si Drilon, at mayroon din here silang resolution na hinihiling na makapag-participate naman si Trillanes. Kakampi mo pala si Trillanes, Lacson? Dahil nakakulong din nung time na yon si Trillanes. Kaya hinihiling din na makapag video conferencing, makapag-participate sa Senado at makaboto. Ngayon, dahil hindi pabor sa inyo, ayan, para kayong nagwawala, galit na galit. Pero dati nyo itong gusto. Gustong mangyari. Ngayon, so hindi lang kasi pabor sa kanila, kaya ayaw nila. Pero kung papabor sa kanila, siguro, halimbawa, gumawa ng video si Bato. O sige, para para matahimik na ang Senado, sabihin ni Bato sa video, lilipat na po ako sa minority. Minority. Pero sa isang kondisyon, dapat makapag-participate ako, makaboto ako. Online. Ano kaya ang reaksyon? Ano kaya ang gagawin ng minority? Papayag na ba sila? Lokohin lang ni Bato. Lokohin lang. Siguradong papayag. Pabor sa kanila Ganun yan. Pero ito, lumilitaw po yung mga ginawa nyo dati. Nandyan yung pirma nyo. Lumilitaw na niloloko nyo lang ang taong bayan. So, malalaman naman yan. Ayan, nalaman na. At malalaman pa ng marami yan.
Mas maganda i-share nyo rin po yung post ni Daryl Yap. I-share nyo sa Facebook nyo na itong mga to, mga ipokrito. Yung mga ibang congressman dyan. Congressman, senators. At speaking of congressman, sana may maipatawag na congressman. Yung mga nagnakaw sa flood control. Malapit naman na ang tag-ulan. Malamang maraming bagyo pa rin ang darating. Dahil nasa 20 ang bagyong dumadaan taon-taon dito sa Pilipinas. Maaalala yung flood control scam na yan. Okay, sa mga nagko-comment, no, okay daw sana yung vlog ko, nanonood naman. Pero parang nawalan na siya ng gana dahil yung mga topic ko late na raw. Kumbaga, huli na sa balita. Ganun daw yung topic ko. Kasi po, hindi po ako full-time vlogger. Lagi ko naman sinasabi na meron po akong mga gawain. Meron akong mga priorities. No? Unang-una na yung maliit naming negosyo. Kailangan at least half day nandoon ako. Makatutok ako. Kaya eto, hapon na lang tayo nagbablog. Minsan gabing-gabi na. At minsan naman gagawa ako ng vlog sa gabi. Sa umagang-umaga ko i-upload. Medyo mabilis lang naman ng pag-upload kung malakas ang wifi mo. O kahit mahina, basta may wifi ka. Mabilis lang naman ang pag-upload. So, ganun ang ginagawa ko. Kaya meron akong vlog sa umaga. Pero sa gabi ko pa yun ginawa. Kasi kailangan mong pag-aralan muna yung mga sasabihin mo sa vlog. Kailangan mag-provide ka rin ng mga evidence. Gaya nito. Yung mga paperworks na ganito. So, ayan po. Pasensya na. Kung huli tayo sa balita, ganun talaga. Hinahabol lang natin Dahil nga, hindi tayo full time, hindi kagaya ng iba, talagang nakatutok yan. Talagang baka nasa studio lang sila maghapon, magdamag at doon na rin sila natutulog. Tapos kung anong oras nilang gumising, yun ang mangyayari sa schedule nila. Kasi nagpupuyat siya pero may upload na siya kinabukasan. Kaya magtutulog naman siya hanggang tanghali siguro at doon babanat na naman. Ganon po yung ibang mga full time. Kala nyo umagang-umaga gising sila, hindi. Gabi po baka gabi po yun ginawa yung vlog na yon. At naka-upload yon, naka-time. May anong tawag doon? Excuse. Kasi pwede kang mag-upload iaano mo sa oras. At pagdating ng oras na yon, ayun, ma-upload na. Kalimutan ko yung tawag na yon. Anyway, hanggang dito na lang. See you next time. Bye-bye.